For some of you guys, maaari magkaroon ng chance or opportunity para makapagsimula kayo ng bagong simula sa buhay nyo, mga kapiksi, and nakita natin dito na parang mas magfo-focus na kayo ngayon dun sa goal nyo, dun sa desire nyo, no matter kahit gaano ka hard work yung kailangan. Huwag kasi kayo mag-shortcut guys, na walang shortcut sa pag-asenso, sa success guys, even yung mayayaman na tao sa mundo, Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Money Money Come to Me. Ito yung ating money reading guys para ngayong November para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, kung ano na lang yung mag-resonate sa inyo guys, take that message. And by the way mga kapiksi, no, naka-upload na sa ating YouTube yung mga 20-25 kapalaran nyo para sa bawat zodiac sign. If in case hindi nyo pa napapanood guys, hanapin nyo na lang sa YouTube homepage natin yung para sa zodiac sign nyo. So ito yung ating money manifesting technique para sa inyo guys. Sabi dito, achieve. Write down a list of all your career objectives ranging from the modest to the magnificent. Don't limit yourself or worry about how to achieve them. Simply do your best each day, keeping your thoughts focused on your goals. So, yung writing down mga kapiksi, ito ay scripting, no? And ang scripting ay isa sa pinaka mabisang technique or method para ma-manifest nyo yung mga desires nyo sa buhay. Actually, kapag nag-i-script kayo, kahit ano naman pwede. Pero dito, ang nakalagay kasi na sample is yung career objective. So, magsimula tayo sa career nyo, guys, sa trabaho nyo. So, kung ano yung specific na desire nyo sa career nyo, isulat nyo sa notebook, mga kapiksi, ranging from the modest to the magnificent. Ibig sabihin, kahit gaano kababa or kalaki, kahit gaano kaliit or kalaki yung desire mo, just write them down, mga kapiksi. So, for example, gusto kong makapasa sa job interview, gusto kong matanggap sa trabaho, gusto kong ma-regular sa trabaho, gusto kong magkaroon ng 10,000 na basic salary, or kung magkano man yung desire nyo, gusto kong magkaroon ng salary increase, gusto kong ma-promote as supervisor, gusto kong ma-promote as manager, gusto kong matanggap ako sa Google, or kung saan man na trabaho na gusto nyo, di ba? Kahit ano mga kapiksi. Again, ranging from the modest to the magnificent. So, it's not your job kung paano nyo ma-achieve yun. Ang trabaho nyo is i-declare nyo kung ano yung gusto nyo. Okay? And sabi nga dito, guys, don't limit, no? Huwag nyong i-limit yung sarili nyo sa kahit anong desire nyo. Kasi, kapag may mga limiting beliefs kayo, nililimit nyo rin yung pagkakataon na ibigay sa inyo ni universe yun. Kumbaga, pwede ka naman bigyan ng ni universe ng buffet, di ba? Bakit budget meal lang yung hinihiling mo? Nagets nyo ba? So, ganun mga kapiksi. Kaya kahit anong gusto nyo, isulat nyo doon guys, and let the universe do the work for you. So, ang trabaho nyo is simply do your best each day. Kailangan naka-focus kayo palagi dun sa mga goals nyo sa buhay. So, let's say for example, nagtatrabaho ka pero hindi ka pa regular. So, gusto mo ma-regular. So, ang focus mo, regular na ako, ma-regular na ako. It doesn't matter guys kahit past tense, present tense, future tense yung banggitin nyo. Your subconscious mind is wise enough or intelligent enough, no, to know what that means. Kasi merong ibang mga manifestation coach, sinasabi nila dapat present tense lang, dapat past tense. No, it doesn't work that way mga kapiksi. Even if you state it sa future tense, matalino yung subconscious mind nyo. So alam na nila yan. Okay? So mariregular ako, ganyan, mariregular ako sa trabaho ko, makaka-apirma ako ng kontrata or whatever. Focus dun sa goals nyo. Okay? Alright, so, yeah. Comment down below, guys, if naintindihan nyo, and kung meron kayong specific na career goal. Ito guys, sa career lang. Pero again, kahit anong desire nyo, pwede. Gusto ko yumaman, gusto ko magkakotse, gusto ko magkabahay,
whatever mga kapiksi, sulat nyo lang and focus lang kayo doon, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa buhay nyo mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera, at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan mga kapiksi. Kaya mag-avail na kayo, and meron din tayong bagong course guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo guys. 20% discount naman yan guys until October 31, so mag-avail na kayo mga kapiksi. So, Libra guys, kaya in-represent ng King of Swords. Ito yung ating money energy. This is a very negative reading. Libra, unahan ka na kayo. Hindi lahat ng reading positive, no? So, nagkataon na yung na-pick up natin na energy for some Libra is negative. Although, hindi naman lahat ito magre-resonate sa inyo, mga kapiksi. So, unang-una, nakita natin na marami kayong problema sa pera. Yung iba sa inyo na scam, mga kapiksi, or pwedeng mas-scam kayo, guys, kaya kayo problema sa pera. Kung kayo ay mai-scam, mga kapiksi, magdadagdag pa ito sa burden nyo. Yung iba kasi sa inyo, guys, parang naghihirap na kayo, tapos parang na-scam pa kayo. So, nadagdag pa yung pagkaka-scam nyo. Madadagdag pa yan sa problema nyo sa pera, mga kapiksi, kasi yung reason kung bakit nag-i-invest kayo is gusto nyong umunlad, no? Gusto nyong makaangat-angat, guys, kaya lang maaaring mapunta sa maling investment yung mga tinatabi nyong pera, kaya maaaring maging burdensome ito sa inyo, and talagang for some of you ma-atake kayo ng anxiety, worry, and depression, mga kapiksi. So, wag nyo nang antayin na dumating ito sa inyo, mga kapiksi, no? Walang problema na mag-invest, guys, no? Actually, ina-encourage nga natin kayo na mag-invest, kaya lang minsan sa maling tao or sa maling investment na lalagay. Kaya very important talaga na mag-aral kayo or magsaliksik bago kayo mag-invest, mga kapiksi, kasi ito magpapatong-patong yung problema nyo, guys, kapag kayo ay na-scam, okay? And although yung iba sa inyo, sa mga kapiksi naman natin na na-scam na, let's say for example, na-scam na kayo, okay, nakikita natin na unti-unti na kayo maka-move on. Although may mga disappointments pa rin, parang yung iba sa inyo, sinusubukan nyo pang habulin, no? More often kasi, kapag asas ka, mahirap talaga maghabol dyan, mga kapiksi. Kasi para silang parang bula, naglalaho. Naglalaho ng poof, ganun, mga kapiksi, no? Kaya ang hirap-hirap maghabol kapag nai-scam. So, yung iba sa inyo, parang hindi pa rin, although you are trying to move on, little by little, mga kapiksi, yung iba nangangarap or umaasa na mabawi pa yung mga pera nila. The best way para maka-move on is to let go. I-let go nyo na yung scenario na yon. Gawin nyo na lang siya or tanggapin nyo na lang siya as lessons learned. Kumbaga, at least natuto kayo ng lesson. In the future, hindi nyo nahahayaan na maulit-ulit yung ganong klaseng pagkakataon sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? And nakikita natin dito na maaaring makatagpo din kayo ng ibang opportunity na kung saan pwede nyong mabawi din yung pera nyo sa ibang pamamaraan, guys. Pero kailangan nyong magdoble, kumbaga kailangan nyong mag-let go. Okay? So, ito guys, parang sinasabi dito na matuto kayo magbago.
matutong mag let go dun sa nakaraan, sa mga problema sa pera, sa mga limiting beliefs nyo. Sabi nga dito guys, no, wag nyong ilimit yung sarili nyo, and then mag-focus kayo dun sa mga bagay na gusto nyo instead, mga kapiksi. For some of you guys, maaari magkaroon ng chance or opportunity para makapagsimula kayo ng bagong simula sa buhay nyo, mga kapiksi, and nakita natin dito na parang mas magfo-focus na kayo ngayon dun sa goal nyo, dun sa desire nyo, no matter kahit gaano ka hard work yung kailangan. Wag kasi kayo mag-shortcut guys, no? Walang shortcut sa pag-asenso, sa success guys. Even yung mayayaman na tao sa mundo, di ba? Sina Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos, di ba? Kahit sila, nagsimula sila from zero to hero, guys, and it took them years and years, decades, di ba, para i-generate yung kanilang wealth, mga kapiksi. And kahit mayaman na sila ngayon, they never stop working, di ba, para sa kanilang wealth. So kumbaga sila nga ganun di ba? What more tayo, di ba? Tayong mga walang di ba? Walang say sa mundo. Hindi, joke lang. Pero yung nagets nyo ba yung ibig ko sabihin? Huwag kayong susuko, mga kapiksi, no? And mag-persist lang kayo, kasi ito naman yung pangako ng universe sa inyo, mga magagandang pagbabago, magagandang changes, pero you have to learn to let go, no? Ito, kasi ito yung blocks sa inyo, mga kapiksi. Marami kayong negative emotions, guys, no? Kasi nga, yung iba sa inyo, na-scam, naloko, so marami kayong mga pighati, yan, o mga negative emotions, guys, dahil nalulungkot kayo sa mga problema nyo sa pera. So kalimutan nyo na yun, sabihin nyo lang guys, this too shall pass, lilipas din ito, and i-look forward nyo itong mga magagandang changes at pagbabago na to sa inyong buhay, na maaari magsimula parang stepping stone para sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. So dun ka mag-focus, mga kapiksi. Okay? Alright, stop dwelling on the past, move on, mga kapiksi, and focus on your dreams. Okay, so comment down below, Libra. Ito, i-mind nyo to sa comment section. Mind dreams coming true, mind happy changes, mind big changes, mind magagandang pagbabago, mind bagong simula, yan. So i-mind nyo yan sa comment section, mga kapiksi, yan yung positive energies na nakita natin para sa inyo, Libra. Okay, so ito yung ating 2025 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.